Hello, welcome to my masterclass. Salamat sa time. I really appreciate this. Again, ako si Maureen, a mompreneur, AI coach, digital business enthusiast. Ang life ko, trabaho, sideline payments, utang responsibilities, tapos repeat ulit kinabukasan. Hindi naman ako nagsimula na marunong agad sa business. Hindi rin ako yung taong may pangpuhunan. Sobrang dami kong sinubukan bago ako napunta sa status ko as negosyante. Nung mas bata pa ako, nag-online selling ako ng mga pampaganda. Nagbenta rin ako ng mga ukay-ukay, kung ano-anong pwedeng kumita ako. Super trying hard ko talaga. Kasi breadwinner ako. May responsibilities ako sa pamilya, sa kapatid ko, and later on, sa sarili kong mga anak. Kaya hindi pwede yung okay lang, kailangan talaga kumita. Nag-ESL tutor din ako no'n, nag-virtual assistant din ako, nag-try ako ng iba't ibang online work, kumita naman. Pero honestly, parang kulang pa rin. Kasi habang lumalaki yung income, lumalaki rin yung responsibilities. Alam ko maraming makaka-relate dito. Yung tipong kahit anong sipag mo, parang laging may humahabol na bayarin. Tapos dumating sa point na nag-start akong mag-organize ng maliliit na parties. Simpleng setup lang, decorations, mga intimate events, hanggang sa may nagtanong sa akin, pwede bang isama na lang din ang catering? At doon na nagsimula lahat. Unti-unti, pinasok ko na rin yung catering business, kasabay ng pagde-decorate, kasabay ng pagdiskarte. And doon siya nagtuloy-tuloy. Pero alam naman natin, ang catering business hindi laging peak season. May months na okay. Minsan sunod-sunod events. Minsan halos walang booking. And then, dumating pa yung pandemic. Isa talaga yon sa pinakamahirap na season ng buhay namin. Kasi bawal gatherings noon, walang events, walang celebrations, walang bookings. Halos tumigil talaga ang negosyo. At bilang nanay, bilang provider, hindi pwedeng sumuko na lang. So, naghanap ulit kami paraan. Nagbenta kami noon ng grocery delivery. Naghanap kami ng kahit anong pwedeng pagkakitaan. Kasi kailangan gumalaw, kailangan lumaban. At doon ko na-realize, hindi enough na isa lang income source mo. Kailangan scalable, kailangan may ibang paraan kang pagkakakitaan, kailangan marunong kang mag-adapt kasi hindi natin kontrolado lahat. And honestly, nakakapagod. Yung pressure, yung responsibility, yung kailangan mong igapang lahat para sa pamilya mo. May moments talaga na umiiyak ka na lang mag-isa, nag-overthink, nag-iisip, paano babangon ulit. Pero matigas ulo ko. Ayoko talagang sumuko. Then eventually, na-discover ko yung digital products. At first, hindi naman agad ako naniwala. Sabi ko, baka hindi mag-work sa akin. Kasi ang dami ko nang sinubukan before eh. Pero sabi ko rin sa sarili ko, wala namang mawawala kung mag-try ako. At doon nagbago ang mindset ko. Tinanggal ko yung puro what if. What if hindi mag-succeed? What if sayang ang oras? What if hindi ako marunong? Pinalitan ko ng what if ito na pala yung breakthrough ko? So nagseryoso ako, nag-learn, nag-effort, mistakes here and there, nag-adjust. Hindi ako expert, hindi ako techie, hindi ako perfect, pero seryoso ako. At minsan, yun lang talaga kailangan. Hindi mo need maging pinakamagaling agad. Kailangan mo lang maging willing matuto at hindi sumuko. Unti-unti, may results. Yung unang sales sa AI business digital, unang notifications, unang income online. Sobrang saya kasi first time kong naramdaman na pwede pala talaga. Na pwede palang kumita sa digital, pwede palang magka-income source, pwede palang gumaan ng finances. And until now, patuloy pa rin akong learning, lalo sa storybooks niche. Pero lesson learned, hindi mo kailangan magsimula ng perfect. Kaya kung ikaw, pagod na, overwhelmed, afraid to try again, gusto kong sabihin sa'yo, been there before. Pero minsan, yung breakthrough natin, nasa kabilang side lang talaga ng try. At baka itong season na to, ito na yung bagong simula mo. So, syempre, hindi lang naman po ako yung nagkaroon ng results dito. Isa talaga na would make me so happy yung makita ko rin na ang mga learners ko nagkak-results din, especially sa mga beginners. Marami sa kanila, wala talagang experience before. Hindi techie, hindi marunong mag-Canva, hindi marunong magbenta online. Yung iba, first time lang talagang sumubok, pero nagtiwala sila sa sarili nila, nag-try sila, at inaral nila. And gusto kong maintindihan ninyo, um, yung iba, gabi lang nagkaka-time kasi busy buong araw. Pero kahit papaano, nagkaka-extra income. Meron din tayong mga college students. Actually, meron akong business student. Nag-aaral siya habang gumagawa ng digital products. So imagine, student pa lang, pero may extra income na siya online. Hindi pa graduate, pero natututo na siyang magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Meron din akong isang junior student. Gumagawa pa rin ng paraan para magkaroon ng extra income online. And honestly, doon ko talaga nakita na hindi hindrance ang pagiging busy. Kasi kung gusto talaga natin baguhin yung buhay natin, gagawa at gagawa tayo ng paraan. Pero syempre,
gusto ko rin maging realistic. Hindi po ito instant success. Hindi po ito magic, hindi po ito post ka lang tapos pera na agad. Negosyo pa rin po ito. Kailangan mo pa rin siyang seryosohin, learn trabahuhin, paglaanan ng oras. Pero ang maganda dito, scalable siya. Pwede mo siyang gawin habang nasa bahay ka lang, habang may work ka, kahit student ka, kahit nanay ka. At hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Ang anak ko na 16 years old is earning na din. Sobrang proud ako sa kanya kasi bata pa lang. Yeah. Natututo na siyang gumawa ng sariling income. Yung iba hindi man malaki agad yung kinita, pero ang importante nag-start sila. At para sa akin, yun talaga ang pinakaimportante. Kasi minsan, yung breakthrough natin nagsisimula lang sa simpleng, "Try ko nga." And aside sa income, sobrang fulfilling din para sa akin yung mga feedback nila, yung messages na, "Ma'am, first time kong kumita online." Ibang fulfillment 'yun bilang mentor. So ngayon, pag-uusapan naman natin, ano nga ba talaga ang digital products? Maraming tao naririnig yung digital products, pero confused pa rin. Parang, ano ba 'yan? Scam ba 'yan? Paano kumikita diyan? Anong binebenta diyan? So simplify natin ha, ang digital products ay mga bagay na hindi mo nahahawakan physically, okay? Unlike halimbawa, damit, pagkain, makeup, or appliances na kailangan pa i-ship, i-deliver, mga tangible items yan. Ang digital products, through phone or laptop mo lang siya ma-access. Examples are ebooks, planners, templates, worksheets, Canva templates, guides, digital journals, reviewers, printable files, mga online files basically. So halimbawa, nakakita ka online ng recipe ebook or 100 Canva templates. Kapag binili mo siya, walang rider na dadating sa bahay ninyo. Hindi siya physical item. Instead, bibigyan ka lang ng seller ng download link, Google Drive access, or downloadable file. Then, ida-download mo siya sa phone mo, tablet, or laptop. Ayun na yon. That's already a digital product. Very simple lang siya actually. And isa sa pinakamagandang part dito, you create it once, then pwede mo siyang ibenta repeatedly. Meaning, isang beses mo lang ginawa yung product. Pero pwede mo na siyang ibenta ulit-ulit. Kaya maraming na-attract dito. Kasi unlike physical products, sa physical products kasi, kailangan mo ulit bumili ng stocks. Kapag naubos, magre-restock ka ulit. May packaging, may shipping, may inventory, may storage. Pero sa digital products, kapag nagawa mo na siya, pwede mo na siyang isend digitally. Kaya sobrang convenient niya. Now, bigyan ko kayo ng practical examples ha. Halimbawa, marunong kang gumawa ng reviewer. Pwede kang gumawa ng grade 1 reviewer, math reviewer, English reviewer. Then, pwede mo siyang ibenta online. Or halimbawa, mahilig ka sa Canva. Pwede kang gumawa ng business templates, social media templates, invitation templates, then ibebenta mo online. Or halimbawa, mahilig ka mag-organize. Pwede kang gumawa ng budget planner, meal planner, daily planner, then pwede mo siyang ibenta repeatedly. And ang maganda dito, kahit tulog ka, possible pa rin may bumili kasi digital siya. Now, maraming beginners natatakot dito kasi iniisip nila, hindi naman ako magaling. Hindi ako graphic designer. Hindi ako techie. Pero honestly, maraming digital products ngayon. Sobrang simple lang. Minsan checklist lang. Minsan guide lang. Minsan templates lang. And syempre, before tayo magbenta ng digital products, kailangan maintindihan natin yung different types ng licenses. Kasi importante yan. First, personal use. Kapag personal use, ikaw lang yung gagamit ng product. Hindi mo siya pwedeng ibenta. Hindi mo pwedeng i-share publicly. Example, kids worksheets, ebooks, or planners na personal use lang. Next, resale rights. Ito naman, pwede mo siyang ibenta as is. Meaning, kung paano mo siya nakuha, ganun mo rin siya ibebenta. Pero hindi mo siya pwedeng baguhin or i-edit. Next, private label rights or PLR. Ito yung favorite ng maraming beginners. Kasi pwede mo siyang i-edit, palitan ng kulay, lagyan ng branding mo, lagyan ng pangalan mo, at gawin mong sarili mong version. So, mas flexible siya. And lastly, master resale rights. Ito naman, pwede mong ibenta yung product at pwede mo ring ibigay sa buyer mo yung rights para i-resell din nila. So parang pwede rin silang maging seller ng product. And honestly, ito yung reason bakit maraming na-attract sa digital products ngayon. Low capital, no physical stocks, no shipping, no warehouse, phone, internet, sipag, at consistency lang talaga kailangan.
Yan reminder, negosyo pa rin po ito, kailangan mo pa rin aralin, paglaanan ng oras, at seryosohin. Pero if willing kang matuto, sobrang laki talaga ng potential nito. Especially ngayon na halos lahat digital na. Mas maraming tao ngayon bumibili ng online products, mas maraming gumagamit ng Canva, mas maraming naghahanap ng downloadable products. Kaya if beginner ka, huwag mong isipin na late ka na. Marami pa ring opportunities online ngayon. So, paano nga ba magsimula sa digital products? Dalawang ways para magsimula sa digital products. And itong first way is to create your own product from scratch. Meaning, ikaw mismo gagawa ng sarili mong product. For example, mahilig ka magluto. Pwede kang gumawa ng recipe ebook, mahilig ka mag-budget. Pwede kang gumawa ng budget planner. Mahilig ka sa Canva, pwede kang gumawa ng Canva templates. So first step, mag-research ka muna kung anong klaseng product yung gusto mong gawin. Usually, based yan sa skills mo, passion mo, or interests mo. Then, pwede kang gumamit ng Canva at ChatGPT para tulungan kang gumawa ng product mo. Mas madali na ngayon gumawa compared before. Then, after mong gumawa, pwede mo na siyang malist online. Examples, Racket.ph, Gumroad, or pwede rin direct selling sa Facebook. Then, last step, mag-market ka. Meaning, ipopost mo, ipopromote mo, at hahanapan mo ng buyers online. Ito yung magandang business ngayon kasi low capital, phone, internet, sipag, at consistency lang talaga kailangan. Post daily, reels daily, kahit 7 seconds lang. Pero syempre, kailangan mo pa rin seryosohin kasi negosyo pa rin po ito. So ngayon, nandito na tayo sa first step. Kapag gusto mong gumawa ng sarili mong digital product, and ang first step talaga is pick your idea or niche. Meaning, ano ba yung gusto mong topic? Ano ba yung pwede mong gawing product? Kasi honestly, hindi mo kailangan gumawa agad ng complicated. Mas okay minsan magsimula ka sa bagay na alam mo na, sa interest mo, sa hobby mo, sa experience mo, or sa passion mo. For example, mahilig ka magluto, pwede kang gumawa ng recipe ebook, mahilig ka mag-budget, pwede kang gumawa ng budget planner, teacher ka or parent, pwede kang gumawa ng kids learning materials, worksheets, or reviewers. Mahilig ka sa Canva, pwede kang gumawa ng Canva templates. Very simple lang. And isa pang importante, people don't buy products, they buy solutions. Meaning, bumibili ang tao dahil may problem silang gusto isolve. For example, busy mom sila, kaya bibili sila ng meal planner, nahihirapan mag-design. Kaya bibili sila ng Canva templates. Gustong matuto ng anak nila, bibili sila ng worksheets. So kapag pipili ka ng niche, isipin mo lagi, anong problem yung pwede kong masolve? Dito na tayo sa step 2, create your product. Now, after mong piliin yung niche mo, next step is gumawa na ng product mo. Mas madali na ngayon compared before. Kasi may tools na tayo like Canva and ChatGPT. Si Canva, siya yung ginagamit pang design. Diyan ka gagawa ng ebook, planner, worksheets, templates, and marami pang iba. Then si ChatGPT naman, helper mo siya. Pwede kang humingi ng ideas, titles, contents, activities, captions, and product concepts. For example, sabihin mo kay ChatGPT, give me kids busy book ideas. Then, bibigyan kanya ng ideas. After nun, pwede mo nang ma-design sa Canva. Hindi mo kailangan maging graphic designer. Hindi mo rin kailangan sobrang creative agad. Kailangan mo lang matutong gumamit ng tamang tools. And ang importante, simplehan mo lang muna. Huwag mo pressure ang sarili mo gumawa agad ng high-end product. Kasi lahat naman nagsisimula sa beginner stage. Walkthrough tayo ngayon ng mini tutorial kung paano mag-create ng sarili ninyong digital product. Halimbawa, animal coloring book. So tara, punta tayo kay Canva. Sign up po tayo if wala pa kayong account. Free lang naman na use your email po. I suggest Gmail para sa future access on Google Drive pag may ebooks na kayo. Pagpasok ninyo sa Canva, punta tayo sa search bar at mag-search ng coloring book. Makikita ninyo sobrang daming sample templates na pwedeng gawing inspiration. May mga ready-made na designs, layouts, at styles na pwede ninyong ma-edit. Pero para mas matuto tayo talaga, gagawa tayo from scratch. How to create a digital product in Canva. Okay, so now turuan ko kayo kung paano gumawa ng simple digital product using Canva. Perfect ito for beginners, kahit phone lang or laptop ang gamit mo. For this sample, gagawa tayo ng cute kids digital product like bunny, activity book. I'll be using a laptop for this demo. Step 1, open Canva. Punta lang kayo sa Canva app. Step 2, decide what digital product you want to create. Ask yourself, ano ba ang gagawin ko? May theme ba? Characters? Example.
Coloring book, tracing worksheet, storybook, counting activity, or activity book. For this tutorial, gagawa tayo ng simple activity page. Then gusto ko rabbit ang bida. Step 3. Click Create. Makikita nyo ito usually sa upper left side. Step 4. Choose your size. For kids activity book or storybooks and ebooks, pwede tayong gumamit ng A4 document. Click A4 document. Step 5. Rename your file. Sa taas, palitan natin ang file name. Ako, I prefer na initials muna like MGD for MG Digital, then followed by type of file, then title ng ebook. Name natin ang character na Harry. Pwede din kayong mag-set kung anong style ang mas convenient sa inyo. So, eto na. MGD, ebook, Harry Bunny Activity Book. Importante ito para hindi kayo malito kapag marami na kayong designs. Step 6, add your title. Click text, then choose add a heading. Type natin Harry Bunny and Mini Activity Book. Make sure malaki, readable, and bagay sa kids. Step 7, click elements. Sa left side, hanapin natin ang elements. Step 8, search your design elements. Type natin cute bunny, then pili tayo ng bunny na bagay sa theme natin. Tip pala, piliin natin yung clean, cute, and kid-friendly. Step 9. Add more characters or objects. Pwede tayo mag-search ng cute carrot, cute flower, cute cloud, cute butterfly, cute rainbow. Step 10. Arrange your design. Mag-choose at drag lang tayo ng mga elements sa page. Pwede natin palakihin or paliitin. Pwede natin ilagay sa bottom corner, center, or side. Make sure hindi masyadong siksikan. Clean and cute lang. Step 11. Create the activity. Kung coloring page, use outline images. Kung tracing page, use lines or dotted lines. Kung counting page, add objects like carrots, stars, or flowers. Example, add 5 carrots, then write, count the carrots. Write the number below. Step 12. Add activity instruction. Click text again. Type natin, color the cute bunny. In this case, need natin gumawa ng plain bunny. Click on the image, then duplicate. Drag natin sa upper right ang colored bunny. Increase the size of the original bunny. Adjust natin ito para pwede siyang makulayan. There you go. Ang dali, di ba? Dapat pala, simple ang instruction para madaling maintindihan ng bata. Step 13. Duplicate the page. Kapag okay na ang first page, click duplicate page. Mas mabilis ito kaysa gumawa ulit from zero. Then, palitan lang natin ang character or activity. Then, search for elements na maze. Let's arrange the elements para maging maze. And there you go. Step 14, keep the design consistent. Use same font style, same color theme, and same cute design style para magmukhang professional ang digital product mo. Step 15, check readability. Zoom out and check kung malinaw ba ang text. Ask yourself, mababasa ba ito ng bata? Hindi ba masyadong maliit? Hindi ba magulo tingnan? Step 16, add a cover page. Go to the first page, then duplicate. Gagawa tayo ng cover page. I prefer talaga na last part ito. So let make one. Title, Harry Bunny Activity Book. Subtitle, Fun Learning Activities for Kids. Pwede ka mag-add ng created by. Gawin kong created by MG Digital. Then if you want, add more cute flowers, clouds, and happy colors. Then blue background. Cover page must have clearer background para mas readable siya as we use it sa mockup natin. Step 17. Review all pages. Check spelling. Check alignment. Check kung may kulang or sobrang design. Remember, simple is better. Step 18. Download your digital product. Click Share, then click Download. Choose PDF print if printable product. Pwede din naman PDF standard. Then click Download. Save your file properly. Twice tayo mag-save. Full PDF file. Then second is yung cover page lang. Gawa ka ng folder sa laptop mo para sa mga creations mo para ready na siya i-upload or ibenta. Create a product mock-up.
pwede kang gumawa ng extra Canva design showing your ebook cover on a tablet, laptop, or printed pages. Ito yung tinatawag na mockup. Mas attractive ito kapag ipopost mo na online. Choose pang Instagram post na size. Sa Elements type tayo ng mockup, then choose ka lang which one gusto mo. Upload natin ang cover page natin, then add some designs according sa brand kit mo. So, sa akin, choose ko ang brand kit ko, then right-click, apply designs. And that's it. Nakagawa na tayo ng simple digital product using Canva plus mockup pang post. Hindi kailangan perfect agad. Ang importante, you start with one simple idea, then improve as you go. Remember, one page today can become one digital product tomorrow. Bigyan ko kayo ngayon ng quick overview kung paano mag-upload ng digital products. Racket.ph ang i-use natin na platform as an example. First step, create muna tayo ng account. Mag-sign up ka lang, then follow mo lang yung instructions. Madali lang naman siya. Lalagyan mo lang ng profile photo, short description about yourself, kung sino ka, ano yung niche mo, mga ganon. After nyan, officially, part ka na ng platform. Take note lang updated as of now, hindi na free yung paglilist ng products. 10 piso per post na siya. Pero pwede ka naman mag-start sa 50 piso, which is equivalent to 5 listing credits. Protection to para so ngayon, click natin yung add product. Dapat ready mo na rin yung description mo. Usually ako sa ChatGPT, ako gumagawa ng captions or descriptions about sa products ko. Edit mo na lang para mas bagay sa style mo. Then, balik tayo sa Racket. May mga templates sila doon. Pwede kang mag-start from scratch or pwede mong gamitin yung available templates nila. Sa example natin, i-click ko itong instant download template. Then of course, papalitan natin yung images dito kasi kailangan related sa product natin. Papalitan din natin yung title kasi dapat swak siya sa binibenta natin. Personally, I always start with my business name para mas madaling ma-identify ng buyers kung kanino sila bumibili. Then, lagyan mo ng product title and description. Pwede rin si ChatGPT gumawa ng title para sa'yo. Then, based doon, pwede ka na rin gumawa ng description. Edit mo na lang kasi may character limit. So after, upload na tayo ng images or mock-ups. Upload mo yung mock-ups ng digital product mo para mas professional tignan. Then, very important, gamitin mo talaga Gmail mo kasi kailangan mo ng Google Drive. Easier na talaga. Gawa ka ng folder sa Google Drive mo. Then, upload mo doon yung actual digital products mo like ebooks, templates, PDFs, files, and so on. After uploading, kuhanin mo yung shareable link, then i-paste mo yung link doon sa product link or redirect URL section. Meaning, doon ida-download ng buyers yung digital assets mo after purchase. Then lagyan mo na ng pricing yung product mo. Pag okay na lahat, check mo muna if tama ba lahat ng details, images, links, at title. Mga spellings and mistakes, double check mo. Then click mo na yung publish. After publishing, may lalabas na notification na product is under review. Usually, ang approval process nila takes around 7 to 10 days before maging live yung product mo. So magandang gawin mo, i-note mo siya sa Google Calendar mo para ma-check mo ulit after 7 to 10 days kung approved na at live na yung listing mo. Marketing or promotion. Dito papasok yung social media. Pwede tayo mag-post sa TikTok, Facebook, Instagram, even sa mga groups. Hindi naman kailangan super perfect agad yung content mo. Ang importante, visible ka at consistent ka. Pwede kang mag-share ng value content. Example, tips, ideas, sample pages, behind the scenes, or paano makakatulong yung product mo. Kasi hindi lang basta nagbebenta tayo. Ang goal natin is ipakita sa tao kung paano nito masosolve yung problem nila. Halimbawa, coloring book for kids. Hindi lang siya ebook. Pwede mong sabihin na makakatulong ito para mabisi si baby and away from gadgets. Okay? Pero ngayon po, ang next question is, paano ba gumawa ng content kahit beginner pa lang? At ano yung mga klase ng posts na pwede nating gawin para mas mapansin online?
pag-usapan naman natin, paano ba gumawa ng content kahit beginner ka pa lang? Kasi minsan, hindi naman talaga products ang problem eh. Ang problem is, nahihiya tayong mag-post or hindi natin alam ano ipopost natin. Pero good news po, hindi kailangan maging influencer, hindi kailangan magaling magsalita, at hindi rin kailangan sobrang perfect ng content. Ang importante po is visible ka at consistent ka. Every 10 a.m., mag-post kayo ng simple photo post or text post. Pwede quote, short story, behind the scenes, tips, or sample ng product nyo. Real talk lang, hindi kailangan sobrang edited. Then sa gabi naman, around 8 to 9 p.m., mag-post kayo ng short reels. 7 to 15 seconds, okay na yan. Bakit gabi? Kasi mas maraming gumagamit ng cellphone after work or bago matulog. Screen recording, Canva process, sample pages, packing before and after. Or ikaw mismo nagkukwento, hindi kailangan sayaw agad. Hindi po tayo audition. Then another tip, wag puro benta. Mas okay if 70% value, 30% offer. Meaning, mas madaming helpful posts kaysa buy now posts. Pwede kayo mag-post ng tips, mistakes, beginner journey, free advice, or quick tutorials. Kasi kapag nakikita ng tao na helpful ka, mas nagtitiwala sila sa'yo. And another important tip, consistency beats perfection. Mas okay yung simpleng content na tuloy-tuloy kaysa super ganda nga pero once a month ka lang nagpo-post. Kasi tandaan nyo po, hindi agad-agad viral, hindi agad-agad sales. Pero bawat content na pinopost mo, parang nagtatanim ka ng seeds online and eventually may makakakita, may magi inquire at may bibili rin. So ayan po, the second way is you don't do it alone. Literally, meron ka ng step-by-step guide. May direction ka na from start to finish. Kaya perfect po talaga ito for beginners, especially kung first time mo palang papasok sa digital products. Mas less trial and error na rin po kasi is based na sa demand at mga bagay na may resulta na talaga. So instead na paikot-ikot ka at paulit-ulit na trying random things online, mas magkakaroon ka na ng clear path kung ano talaga yung dapat gawin. Iwas stress na. Ito po yung faster, mas guided, at mas less overwhelming na option. Kasi aminin natin, minsan hindi naman tayo tamad eh. So this is for you if gusto mo ng mas mabilis na learning process, if gusto mo ma-avoid yung sobrang trial and error, or kung pakiramdam mo matagal ka nang may gustong simulan, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring clear result. Instead of figuring everything out from scratch, meron ka ng system na pwede mong sundan step by step. And ito po, exactly yung matututunan nyo inside our digital product creation kit. Dito po included na digital product introduction para maintindihan nyo muna ano ba talaga ang digital products at ano yung mga pwede nyong simulan online. Meron din tayong learning and selling process. Meaning hindi lang tayo gagawa ng products, matututunan nyo rin paano ito ibenta online effectively. Pag-uusapan din natin yung niche selection para mas mahanap natin yung tamang audience at mas tumaas yung chance na magkaroon ng sales kahit beginner pa lang tayo. And syempre, tuturuan rin namin kayo paano gumawa mismo ng digital products gamit Canva. Mas detailed po ito compared sa sample na pinakita ko kanina. Mas malalim, mas step by step, at mas marami kayong actual techniques na matututunan. Kasama rin dito, how to choose colors, fonts, basic branding, layouting, and paano gawing mas appealing yung products nyo. May tutorials din tayo for storybook creation, kids activity pages, and other printable digital products na pwede nyong ibenta online. Matututunan nyo rin paano mag-price ng products, saan pwede magbenta, at paano mag-market online kahit zero followers ka pa lang. Kasi isa yan sa biggest problems ng beginners. Paano ko ito ibebenta? So inside this mini course, tuturuan din namin kayo paano gumawa ng content, paano mag-post online, at paano magsimula, mag-build ng audience and sales kahit newbie pa lang ang page mo. So ayan po, if gusto mo ng mas guided na way para makapagsimula online, and gusto mo ng something na pwede mo talagang sundan step by step, then this might be the best starting point for you. So, hindi lang po ito yung makukuha nyo inside the digital product creation kit. Actually, sobrang dami pa pong bonuses and ready-to-use products na kasama dito. We have more than thousands of editable digital products na pwede nyo pong ma-edit at ma-resell online. Meaning, hindi ka na magsisimula sa zero. May ready-to-sell templates ka na agad para mas mabilis kang makapag-start. May freelance coaching and support na rin po ang team namin so that we assure you na hindi ka talaga mawawala sa process. And aside from that, meron pa tayong mga freebies and bonuses tulad ng children's ebook bundles,
editable ebook templates, storybook templates, handbooks, single-page storybooks, and kids workbook pages na pwede nyong ma-edit and ma-resell. Meron din tayong 1,500 plus planners and printable products na kasama na rin po. And isa pa sa magugustuhan nyo dito, meron din tayong Canva Crash Course. So if beginner ka talaga sa Canva, step by step po yan. Hindi kailangan marunong ka agad. Ituturo talaga from basics hanggang paggawa ng products. And ang maganda pa, pwede nyo rin po itong i-resell. Meaning, habang natututo ka, pwede ka na rin kumita agad-agad. Meron din tayong list of niches, marketing ideas, business pages, static posts, sales ideas, and marami pang ibang resources inside the course. Sobrang sulit na po talaga nito. Now imagine this, kung bibilhin nyo po lahat ng ito separately, aabot po talaga siya around 10,000 pesos or more. Pero today, makukuha nyo po lahat for only 2,500 pesos. Pero dahil part po kayo ng free masterclass na ito, you can get everything today for only 1,499 pesos. Yes, 1K off the price. Great savings na po yan dahil we are grateful na you have almost finished our MG Digital Masterclass. And there's more. You will also get the 2026 edition of the MGAI Biz Complete AI Automation System plus 6 AI for Business Theory ebooks. All for free. Yes, libre po. Magagamit niyo po ang automation system bundle sa sales generation niyo po. Mas mabilis na transaction, mas maraming sales, tested and proven. And honestly guys, sobrang baba na po talaga nito compared sa value na makukuha nyo. One good product idea or one successful digital products. Pwede nyo na pong mabawi agad yung investment nyo. Pero reminder lang po, this promo is valid for 3 hours only. And limited lang po tayo to 10 slots. Kasi gusto ng team namin po talaga yung mga papasok dito is seryoso matuto, seryoso mag-start, at seryoso gumawa ng additional income online. So this is for you if gusto mong matuto gumawa ng ebooks, kids activity pages, digital products, or gusto mo talagang maintindihan paano nag-work ang online digital business. And reminder lang po ulit, this product is MRR or Master Resell Rights. Meaning, pwede nyo na po agad ma-resell yung products legally. Kahit tonight, yes, pwede. ASAP, benta mo na po. So kahit wala ka pang sariling product ngayon, pwede ka nang magsimulang mag-earn. Yan po yung isa sa pinakamagandang advantage nito. Hindi ka lang natututo, pwede ka nang may pagkakitaan agad-agad. So if gusto nyo pong makuha yung isa sa limited slots natin today, you can send your payment sa details na nasa screen ngayon. After payment, send nyo lang po yung screenshot via DM and ibibigay na po namin agad yung access nyo sa Digital Product Creation Kit. For legitimacy check, you can visit my personal FB or IG, Maureen Gemarino. Anyway, excited na po talaga akong makita yung magiging first digital product nyo soon. So, ganyan lang po yung screenshot lang po ang kailangan naming ma-receive. Once na makapag-send na po kayo ng payment, message nyo lang po ako directly sa aking Facebook or Instagram together with your proof of payment. Or, if di agad ako naka-reply, call me lang po. And once ma-confirm po natin yan, isa-send na rin po agad namin yung guide and yung full access ninyo sa kit. Madali lang po talaga yung process para makapag-start kayo agad. Kasi baka itong simpleng pag-start nyo today, ito na pala yung magiging simula ng bagong income stream nyo online. So ayan po, thank you so much for joining this free masterclass. Thank you rin po sa time and support. And good luck po sa inyong digital product journey. See you inside the course po.